sa'yo sa'king gawa, di ko pa binabanggit, yun na itong batid. Sa'yo Magandang umaga po sa inyong lahat. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel si Santa Maria at siya'y naging Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman yung anak si Jesus. Narito ang alipin ng Panginoon. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman yung anak na si Jesus. At ang Berbo ay nagkatuwang tao. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman yung anak na si Jesus. Panalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Manalangin tayo. O Diyos, kasihanawa kami ng aming mga kaluluwa, ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan pamamalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkatuwang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa kanyang mahal na pagmamasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangan mo kami sa pagkabuhay na muli sa kalwalhatian sa langit, sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Walhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Walhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Oratio Imperata para sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadyama kami ng iyong paghihilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguid mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga lumangan. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa aming pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan namin ang na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Iniiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng, mapagbagaling sa may sakit, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, San Antonio Abad.
Uupo muna po ang lahat. Para po sa ating announcement, para sa ating financial statement. Second collection, July 10, 2021. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Malugod po namin kayong binabati sa pagdiriwang na ito ng Eucharistia. Samahan natin sa pagpasalamat ang mga kapatid na sina Dia Bernardino Torres, Marilyn Soriano, Lot Velasquez, Mr. and Mrs. Sergio Reyes at Pamilya, Dinay Ortiz, Jesus Marieta Fernando at Pamilya. Nagpapasalamat sa kaloob na buhay sina Jose Reyes, Kelvin Viesca, Berlindo Zapata, John Carl Garces. Gayon din sa tanging intensyon ni na Pamilya Garcia at Alexandra Reyes. Para sa madaling pagaling ni na O'Neil Palma, Ruela Traya at Rodrigo Ferrer. At alalahanin natin ang mga yumao na sina Alves Jr., Reverend Father Abilito Apulan, Torres, Carmelita de la Peña, Sosimo Cafe, Ria Corazon Villaluz, Opi, at Norberto Narvaca.
malikhain kahit balik tanaw. Takip silim di man mapigilan, sandali lang ang dilim. Yung bilangin ang bawat sandali, kagalakay wari-walang patid. Magkasama tayo sa pagsapit ng sanglangit sa daigdig. Minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking himig, at ako sa iyo'y ahawit. Alaala ng pagkakaibigan, sa puso itago tinatag. Sa pagsilay ng bukas, tingnan. Alaala at puso'y iisa. Minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking himig, at ako sa iyo'y aawit. Minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking himig, at ako sa iyo'y aawit. At ako sa iyo'y aawit. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin, di ko mabot, karunungan mo angkin. Siniyasan mo ako, at alam ang aking puso, walang maililihim sa'yo sa aking gawa. Di ko pa binabanggit. Magsitayo po ang lahat.
titipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, magliligtas na sa atin. Kaya nating alalahanin, panahon tayo'y inalitin. Nang ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo'y ingapin. Bayan muling magtipon, awitan ang Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sama-sama nating pasimulan ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, sama-sama nating pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sama-sama nating awitin ang papuri. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo, aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
nalulunod sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa itinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, hinarap ni Amasiyas ang saserdote sa Betel, si Amos. Bulaan kang propeta, magbalik ka na sa Huda. Doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka nang manghuhula rito sa Betel. Narito ang pambansang templo at di sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, hindi ako propeta, hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at mag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inaalis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa Kanya sa mga taga-Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo ipakita, iligtas mo kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita, sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mangagsisisi at di nababalik sa gawing masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas, sa ating lupain mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo ipakita, iligtas mo kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaupalad, ang kapayapaan at ang patwir ay magsasamang ganap. Sa balat ng lupay parang maghahari yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo ipakita, iligtas mo kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halamang sa ating lupain bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari pawang katarungan, magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo ipakita, iligtas mo kami sa dusa. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan, upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo.
Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon una pa man. Kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tatayo po ang lahat. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at taligdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po. Magandang umaga din po. Pakibati naman ang mga nasa tagiliran natin, sa likuran. Good morning. Yan.
ika-15 linggo sa kalendaryo ng ating simbahan ngayon. At ang ganda ng panahon kasi patag-ulan na o tag-ulan na talaga. Medyo malamig na ang panahon. At sana'y ito ay hindi maging hadlang upang tayo'y patuloy na manampalataya, sumamba sa ating Diyos. Alam niyo, tayong mga Pilipino ay kilalang kilala sa mga tour, lalo na nung hindi pat pandemya. Naggagayak ang bawat isa, nagbubuo ng grupo upang pumunta sa iba't ibang bansa na gusto nilang patunguhan. At karaniwan na ang nangyayari pagdating na sa biyahe, ang mga Pilipino ay sobrang daming mga abubot na dala-dala. Kung 10 araw silang mananatili sa ibang bansa, ay gaano kaya karami yun na dala-dalahan natin. At karaniwan nga, nahuhuli sa mga biyahe. Dahil nga, sa paggagayak pa lamang ng mga abubot, ay doon na nangahuhuli sa mga sinasakyan. Kaya yun yung nagiging diferensya natin, Yung marami tayong mga abu-abubot, mga daladalahan, kung kaya't nahuhuli sa mga patutunguhan, nahuhuli sa oras. So hindi inaalis ng Panginoon na tanggalin natin ang mga bagay-bagay na nakatutulong naman sa atin. Manapay ito maging katuwang natin dapat. Ang nais lamang ng Panginoon, huwag natin dito ituon ang ating mga kalooban at paningin sa mga dinadala-dala natin. Kundi ang ituon natin ay ang pagtitiwala natin sa Diyos. Humahanga at hinahangaan ko ang mga itong konkretong halimbawa. Ang mga lay leaders natin, ang mga lay presiders, Eucharistic minister, ang mga barangay pastoral council, ang parish pastoral council, ang iba't ibang namumuno sa ating mga iba't ibang religious organization. Biruin nyo naman, sa kabila na sila'y mayroong mga pananagutan sa buhay, may mga pamilyang dapat ipaghanap buhay, pero nandoon pa rin yung pagsisikap nila na makapagbigay ng kaunting panahon, ng oras para sa paglilingkod sa simbahan. Gaano kahirap sa isang tao na mayroong kang pananagutan at bukod doon ay mayroong kapantungkulin sa simbahan. Mahirap yun, di ba? Kayo, nasubukan nyo na yun at nararanasan ninyo sa panahon ngayon kung paano ang maglingkod sa simbahan sa kabila na nandiriyan ang mga pula, ang mga pintas, pero patuloy pa rin sila sa paglilingkod. Ganon din ho kami mga pari at madre. Kahit na nga marami kami mga pinagdaraanan at mga pagsubok na dinaraanan, pero nananatili ang aming pagtitiwala sa Diyos. Yun lang ang puhunan natin tiwala. Na kahit na maraming kumakapit na mga bagahe para ba tayong magnet. Lagi tayong kinakapitan ng maraming mga daladalahan. Kumisan ang saya-saya mo sa araw na ito, maya-maya may darating na problema. Kahirap nun Kumisan yung problema, KJ. Nawawala ka na sa mood. Ang saya-saya mo, tapos mayroong biglang darating, mangungutang lang pala. O ang hirap naman kung wala ka maipautang. Galit pa sa iyo yung nangungutang. Minsan-minsan lang hindi mo pa ako mapagbigyan. Di ba? O kaya naman biglang may darating. Ang saya-saya mo, may darating mga maniningil. Maniningil ng ilaw, ng tubig, ng
ng kung ano-anong mga singilin lang nahiram, ng utang mo. Napalulungkot yung buhay natin, pero sa kabila nun, napasaya naman tayo sa paggamit, di ba? Para bang yung buhay natin, ayan, pagka ikay nagmamaneho, tapos hawak mo sa kaliwa o kanang kamay ang cellphone, ang hirap mag-drive. Di ba kailangan huminto ka muna para maisentro mo yung sarili mo rin sa kausap mo? Nasubukan nyo na ba yung nagdadrive, nakikipagtawagan ka? Nawawala ba yung focus mo sa pagdadrive? O, kaya nga, bawal na bawal yon na habang ikay nagmamaneho, ay mayroong kang nakikipag-text ka o kaya naglalaro ka ng ML. Nawawala yung focus. So dito, yun yung binabanggit sa ating ebanghelyo. Although marami tayong mga bagahe na dinadala, pero ang mahalaga ron, yung focusing ng ating sarili, unang-una sa lahat, sa ating Panginoon. Yan yung ating dapat number 1 sa buhay. Yung mga material, yung mga pangangailangan natin sa buhay na ito, alam naman ng Diyos yan. Kaya lang yung i-focus mo yung sarili mo, unang-una sa Diyos. Magtiwala ka sa Kanyang kapangyarihan at ang lahat ipagkakaloob sa atin. Nagtitiwala ba tayo ng 110% sa Diyos? O baka nandito tayo inaalaala nyo, naku, baka kaya pagdating ko'y nakatuwad pa yung aking mga kasamahan sa bahay. O kaya naman iniisip natin, ba't kaya yung mga anak at asawi ayaw magsimba? Ako lang ang simba ng simba. O andito ka sa loob ng simbahan, uma-attend ka ng banal na misa, ang isip mo ano kaya mabiling ulam para mamayang tanghali? Mamayang hapon kaya meron pa kaya kaming bigas? Kami wala na. Baka may sobra-sobra kayo dyan. So, ganun ba, no? Ang dami-dami nating bagahe, yung daladalahan. Pag nandito tayo, ay siyempre, i-focus natin dito sa banal na misa. Lahat, ibigay natin sa pagtitiwala sa Diyos. Alalaumbaga, lahat naman ng ating pangangailangan, yan ay mga biyaya ng Diyos. Ang ipinapahiwatig lamang ng Panginoon sa atin ngayon, mula dito sa mga pagbasa at sa Ebanghelyo, sabi nga, unahin muna ang paghahari ng Diyos sa ating mga puso at ang lahat ibibigay sa atin. Amen. Lahat ibibigay. Walang hindi. Hindi maramot ang Diyos. Kaya nga pinagbilinan niya yung mga alagad. Huwag na kayong magdala ng kung ano-anong gamit. Pang-abala yan Yung ibigay natin ng 110%. Una sa lahat, ang gawaing pang-pananampalataya. At lahat magiging maayos sa ating buhay. Kaya ito, mga kapatid, napakagandang paalaala ng Panginoon. Kita nyo, panahon ng pandemya, pero naririto tayo, nagtitipon-tipon pa rin sa kabila ng ating sa kabila ng ating pag-alaala, pero ang lalakas ng loob natin na nandirito at nagtitipon tayo. O pinababayaan ba tayo ng Diyos? Hindi. Meron bang tinatamaan? Harinawa ay wala na. Sapagkat alam natin, kaagapay natin ng Diyos. Sa ating paglilingkod bilang mga lay leaders, pinababayaan ba yung mga pamilya natin? Hindi. Kita nyo, ilang taon na silang naglilingkod.
Mahaba-haba na rin ang paglalakbay ng paglilingkod. Pero pinababayaan ba sila ng Diyos? Hindi. Kaya tiwala lang, magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. At ganun din, magtiwala tayo sa ating mga kakayahan. Lahat magagawa natin, walang hindi. Yung imposible, magiging posible. Basta't nandyan ang malakas nating tiwala sa Diyos. Kaya mga kapatid, itong binabanggit sa ating ebanghelyo ay maiwaksi natin yung mga daladalahang ikangay pampasagabal. Although kailangan natin yun, pero wag yun ang focus natin. Kundi ang sentro ay walang iba, kundi ang ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sama-sama nating ipahayag, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakin ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matayin nilibing, nanaw sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama ng may buong pagtitiwala upang maging ganap ang ating pananampalataya. Maisabuhay natin ito at maibahagi sa kapwa. Buong puso natin itugon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Bigyan mo nawa ng lakas ng loob at pangangatawan ang Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, nang masigasig nilang maipalaganap ang inyong pag-ibig sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gabayan mo nawa ang mga namumuno sa pamahalaan upang maglingkod sila ng buong katapatan at walang hinihintay na kapalit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ipakita mo, Panginoon, ang pag-asa sa mga may sakit at kapansanan, mga matatanda, nalulumbay at mga nahihirapan, nang sa gayoy magpatuloy sila sa iyong pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Samahan mo sa kanilang huling paglalakbay sa lupa ang mga kapatid naming nasa bingit ng kamatayan. Ipakita mo rin ang liwanag ng buhay na walang hanggan sa mga minamahal naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga magsasaka, upang tayo patuloy na pagkalooban na magandang panahon para sa masaganang ani, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo ang aming mga panalangin upang magkaroon kami ng lakas na makasunod lagi sa iyong kalooban. Bitbitin mo nawa ang aming mga samo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Aming alay, itong alay,
Balot sa palad mo ilalagay. Tatayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubang na bagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang sa ipanganak, nang birihing bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. pinagpala ang naparirito Sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal ng mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay bumitahin, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa,
ni Sopronio naming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din na lahat ng pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tatayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yagyan mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. 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 Kordero ng Diyos na nag-alis ng
Magsilod po ang lahat. Narito ang ating Panginoon, narito siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na tinatawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, di ako dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Di ka nag-iisa, sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa, sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Sa tubig kita'y sasagipin, sa apoy ililigtas man din. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa, sasamahan kita saan man magpunta.
magkakaroon po tayo ng second collection. Collections on the Sunday closest to the Feast of Saint Benedict will be forwarded to the Diocesan Finance Office to support the apostolate of the Diocese of Cabanatuan Office of Exorcism. Pangkaluluwang paikinabang. Panginoong Yesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuli ka sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang narito ka na at inahali ko ng buong-buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo hayaang mawali ako sa iyo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng kanyang bungang karagdagan ng iyong pagliligtas sa aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po sumandali. Yung pong second collection na yan ay iniuukol para sa ating mga sa Commission on Exorcism. At muli, pinasasalamatan natin ang mga healthcare volunteer. Salamat po ng marami sa ating patuloy na pag-iingat laban sa pandemyang ito. At sa ating mga lector, commentator, readers, collector, mga lay presiders, Eucharistic minister, sa ating choir, sa ating monitor, at mga sakristan, mga sponsor, palakpakan po natin silang lahat. Maraming salamat po. Ito pong mga araw na ito ay pinag-nunubina natin ang karangalan ng ating mahal na Birhen ng Carmen, Bundok ng Carmelo. At pangalawa ay para din sa darating na kapistahan ni San Buenaventura. So ayan po, humingi tayo ng mga panalangin para sa ating mga santo at sa ating mahal na Birheng Maria. Tatayo na po ang lahat. Awitin natin ang Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, ex spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, te suspiramus, gementes et flentes, in hoc lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra,
converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, Nobis post exilium, O dulcis Virgo Maria, ora pro nobis ad genitrix, propitiamo pro miseribus Christi. Oremus. Omnipotens per Deus, qui glorious Virginis Metris Mericopos et anima, Odino Pedice Abito Clumi Pice Mereretu, Espíritu Santo Coprante preparasti, Daiot Caius commemorazione amor, Eius intercessione vistantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iudem Christum Dominum nostrum. Amen. Divino auxilium meniat semper nobiscum. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo na taglay ang kapayapaan. Salamat sa sa Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Magandang umaga po muli at mag-ingat tayo lagi. Salamat, Panginoon, sa iyong punlang. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Tangihahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lukod, lalatan ang alab ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat, Panginoon, sa iyong punlang. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto